Nako, mga kababayan, eto na. Kapitan Dado, meron pong pasabog na nakakagulat dito. Huwag kayong kikilabutan dahil meron po siyang pinaka-revelasyon. Ang title po, Martial Law, Republic of Bismin. Halaka, mga kababayan. Ito na ba ang sinasabing people power? At bakit pumasok yung martial law? Nako, ibang klase pa naman si Kapitan Dado pag nagsalita ito. Legit ito, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang pinaka-revelasyon. Nako, magugulat kayo dito. Nakakagulat, nakakagimbal na balita at dito nyo lang makikita sa reaction na ito. Panoorin na po natin, mga kababayan ko. Nako, kinikilabutan din ako dito. Tumataas yung balahibo ng aking balat. Okay, I'm back mga kababayan. Good day sa lahat. So, ano yung sinasabi ko? Sorry to sa mga nagko-comment kanina, hindi ko na nabasa. I have to take the call. Important call. Subscribe nyo po So, ito. ang hirap magkaroon ng people power kung yung mga grupo ay iba-iba ang agenda. Mahirap magka-people power kung kunyari yung mga grupo na iba-iba na nga ang agenda, napasukan pa ng mga operatives ng Malacanang. So, probably the leaders themselves are not aware na may nakapasok na mga intel operatives from all these agencies na kampe o controlled ng Malacanang na nagsusulsol na i-sway ng decisions ng leadership ng mga grupo or yung mismong leadership ng mga grupo ay directly na nakikipag-usap sa agencies, intel agencies na naka-payroll pa. Naka-payroll pa eh. Pusang alaws nga eh. When I was informed by many inputs. So, ibig sabihin, mga kababayan, merong intel ang Malacanang sa grupo ng iba't ibang mga tao na bumubuo ng martial law, people power. So, ibig sabihin, lumalabas po na parang spy. Kaya pala hindi mangyari-yari ang gusto po nilang people power gaya ng mga Marines, si Kapitan Dado at ang taong bayan, napapasukan pala ng spy ng Malacanang at naka-payroll pa. Halaka, totoo kaya ito, mga kababayan? Nako po, nakakakilabot ito. Na yung iba, directly reporting pa sa Malacanang. Nako. Kaya tama lang na mag-ingat yung mga grupo na genuinely na for the Constitution. No? Kasi what happened noong October 12, there was this clamor na ito na, tatapusin na, people power na. There was that call na lumabas kayong lahat. Halaka. It's a good thing na yung mga tao hesitating. Kasi kung lumabas kayong lahat, there's also this reports I received na yung hindi yung constitution ang susundan. Hindi kumbaga parang it was parang lumalabas, it's a grand plan na e-exit yung subject of the complaint of the people, e-exit and then papasok itong force na will allow them to escape, no? Now, syempre the AFP has denied it. We don't know really what is the truth because lately
or in the past 3 years, yung katotohanan talaga ay hindi dinedenay nila sa taong bayan. Hindi pinalalabas yung katotohanan. In fact, naglalagay sila ng smoke screen, pusit, squid tactics para matabunan yung katotohanan at maka-eskwerda yung mga gumagawa ng kalokohan. So yun yung pinaka grand scheme eh. So gawa pa rin sila ng gawa. And they are using yung pera nilang nakuha, part of it, not all of it, part of it. Kasi tatabi sila eh, para sa kanilang mga, kanya-kanya nilang mga bili-bili ng mga karangyaan at ng mga properties, etc. And meron silang mga kanya-kanya ng mga lugar na pupuntahan in the event na lumabas nga kayong mga kababayan para mag-people power and then force the president to step down. Doctors, nurses, and Nako, mga kababayan, ito pala yung plano nila. Pababain at kaladkarin si BBM. Hala ka, nakakakilabot nga ito, mga kababayan. Grabe, no? Ito pala ang plano. Sino ang kapalit na pangulo kung halimbawa nagkaroon ng people power? Nako, malaking gulo ito, mga kababayan, kung ito yung magiging plano. Meron bang magaganap? Natahimik lang na rally or matutuloy sa people power na may kasamang gulo? Nako, mga kababayan, di ba ganyan ang nangyari sa Nepal, Indonesia, dito rin sa Madagascar na ang military ang nag-take over, kumampi sa taong bayan dahil po sa korupsyon. Ala ka, mga kababayan, kakagulat ito. Matinding pasabog ni Kapitan Dado. Yayanig. Naku, yayanig. Yayanig ang lupa pag nangyari ito, mga kababayan. Isipin nyo, ito si Kapitan Dado na ito, mga kababayan ko, nagsasalita dito. Matindi si Kapitan Dado pag nagsalita ito. Talagang legit. Totoo. Hala ka. Tuloy natin. Pero hindi mangyari yung ma-implement yung Constitution. Because there is this grand plan to use available resources, agencies in government, and the people themselves na nagrarally kayo, na magamit kayo, na tapusin ko, no? Pero actually, mag-i-install ng grupo na hindi ang constitutional successor ang uupo. May hitsupwere. In fact, baka tirahin pa, katayin pa, o whatever. Basta, nandiyan ka na lang. And then, nadinig ninyo yung mga tawag na mag-resign lahat, and then mag-snap election. Kaya nga, kung iisipin mo, matalino talaga itong mga tarantadong demonyo na ito. Matalino talaga. So, how will you counter? How will we counter that? One, you do not believe right away what you see. Things may not be the way you think they are. Things don't seem, pagka ganon, it doesn't seem right. Hold back. Tsaka do not just spill out the beans na ano mo. Ano bang plano? And lately, ang daming mga tumatawag sa akin, tinatanong, ano bang plano nyo? Ano bang gagawin nyo? Sama kami, ganon. Kaya ako naman, by instinct, kasi nasa ano na yan eh, nasa system na yan, huwag magtiwala. Parang wala mapagkatiwalaan. Ayan, mga kababayan, galing mismo kay Kapitan Dado, parang walang mapagkatiwalaan, walang matibay na pundasyon
Paano nila gagawin ito? Kasi nga watak-watak po ang mga grupong ito. Hindi siya well organized, walang malakas na mamumuno. Watak-watak. Kumbaga sa walis tingting, watak-watak, hindi makalinis ng gabundok na dumi. Ayan, sabi ni Gas Vlog, gusto namin yan, hiwalay na kami sa Luzon, Cebu and Mindanao. Hala. God bless you always, Kapitan Dado. Stay safe, healthy, our captain. Our Captain Philippines. Kung may Captain America, merong Captain Philippines. Grabe. Hello, Sir Captain Dado. Tama po kayo, sir. Postpone yung time of reckoning this coming October 31. November 2. Kasi po gaya ng nakita ko kanina na Makabayan Block, Active Church at si Congresswoman ko nandoon din sa rally. Nag-comment nga ako, delikado kasi ang grupong ito, kasi po sila ay mga komunista, delikado ang taong bayan. Nakita ko yung banner nila, pati si BP Sara ayaw nila sa kanya. Hala ka. Sabi naman ni Cherry Ann, Kapitan Dado, ikaw ang pag-asa namin. Sana matigil ang pangyuyurak sa ating bayan. Sobra-sobra na ang kahirapan na dinaranas natin. Palagi po kayo pagpapalain, gabayan at pag-ingatan ng ating amang makapangyarihan. Mag-ingat po kayo lagi. Hala ka. Daming naniniwala kay Kapitan Dado. Talaga. Ito po, ang balak po ni Kapitan Dado. Wala akong katiwalaan. Kaya nga mangyari dito, mga kababayan, kinakailangan maingat. Maingat because scheming eh. Meron pang may grupo pa na nagsasabi na anong posisyon ang gusto mo. Tapos buti, yung mga inoopera ng posisyon na may mga hawak na armadong grupo, na anong posisyon ang gusto nyo sa gobyerno. Buti, loyal sa konstitusyon. Loyal. Even yung mga tao namin sa SFGF, loyal sa konstitusyon kasi nagbigay kami ng na konstitusyon tayo. Para hindi tayo maligaw, konstitusyon tayo. So, posisyon. Kung ganyan, mahirap yan. May mga sari-sariling bagahe, may sari-sariling interes. Kahit anong gawin yung people power, wala. Kung hindi kayo sasang-ayunan ng Pilipino at taong bayan, kung iba-iba rin ang yung mga pinapatakbo sa mga isipan nyo, kung ang gagawin nyo, kagustuhan nyo lang, sariling interes lang, hindi nyo iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino, baka maulit yung korupsyon. Di ba mga kababayan? Nako po, delikado ito. Binabalak pala nila na magkudita. Yun nga lang, magma-martial law. Ayan na mga kababayan, ang balita. Matindi po ito, si Kapitan Dado. Anong masasabi nyo sa people power na binabalak nila Kapitan Dado at grupo na armado na talagang nagkakabigayan ng posisyon? Yun nga lang mga kababayan, mahirap po ito kasi nga watak-watak sila. Okay sana mag people power kung magandang layunin. Nagkakaisa at iisang isipan lang. Kung kanya-kanyang bagahe, mahirap ito mga kababayan. Ano masasabi nyo sa balitang ito? Napapariak lang tayo dito mga kababayan. Ang hiling ko po para sa aking personal na opinion, sana magkaroon ng hustisya ang nangyaring pangbabastos, panggagawa nila ng mga kabulustogan na pagnanakaw na ito, makulong ang mga magnanakaw. 3 taon na lang mga kababayan, pero nang nangyari, puro pagnanakaw. Mula nung ginawa nila kay Senador Marcoleta,
Inagaw nila ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, ICI naman. Ang ginagawa nila, puro panlilinlang. Isang propaganda para linlangin ang mga Pilipino. Yan po mga kababayan. Pero kung sa personal opinion ko po, ang tanongin nyo, sana magkaisa mga Pilipino na magkaroon ng hustisya ang ginawa ng mga buhaya na pagnanakaw sa pera natin. Yun po yung hiling ko, na makulong lahat sila. Yun po mga kababayan, salamat po. Subscribe nyo po itong video na ito. I-like nyo yung notification bell. Mga kababayan abroad, OFW, i-share nyo pong video ito. Salamat po para malaman nyo ang katotohanan sa mga kwento, na mga balitang kwento natin, na binabalita natin, na binabalita nila, na ibabalita natin. Salamat po na marami mga kababayan, mabuhay.